Sa kasalukuyan, mayroong malaking popularidad sa Pilipinas mula sa mga nangungunang flight attendant mula sa Tokyo hanggang sa mga babaeng Hapon na nasa katamtamang edad na lumipat na sa Pilipinas. Patuloy na dumarami ang bilang nila. Ang dahilan ay iisa, upang magpakasal sa mga lalaking Filipino. Ang mga post na nagbabahagi ng balita ng kanilang pagpapakasal sa social media ay agad na dinadagsa ng milyon-milyong komento. Habang nakikilala nila ang mga lalaking Filipino, lalo silang nagagayuma sa kanilang alindog. Lubos kong inirerekomenda ang pagpapakasal sa isang lalaking Filipino. Ano ba talaga ang dahilan kung bakit lubos na naaakit ang mga babaeng Hapon sa mga lalaking Filipino? Bakit handa silang iwan ang kanilang sariling bansa, ang Japan, para piliin ang isang lalaking Filipino? Ano ang nakakagulat na dahilan? Ako si Shusa, 28 taong gulang. Nagtatrabaho bilang direktor sa isang Japanese financial conglomerate. Matapos mamatay ang aking asawa, lubos kong sinarhan ang aking sarili. Ang aking asawa ay nagdusa mula sa chronic heart disease. Sa huling bahagi ng kanyang pagpapagamot sa ospital sa Pilipinas, nagkaroon ng problema sa komunikasyon sa pagitan ng mga doktor at nurse na Filipino. Pagkatapos nito, mabilis na lumala ang kondisyon ng aking asawa. Sinabi ng medical team na hindi ito direktang pagkakamali, ngunit para sa akin, ang pangyayari noong araw na iyon ay naging sugat na hindi mabubura. Hindi talaga mapagkakatiwalaan ang mga Filipino. Iyan ang palagi kong iniisip habang nabubuhay. Ang Pilipinas ay isa pa ring umuunlad na bansa, hindi ba? Malayo ito sa tumpak na sistema ng Japan o sa transparent na istruktura ng mga mauunlad na bansa sa Europa at Amerika. Ito ay isang bansa na hindi mapagkakatiwalaan sa emosyon at atrasado sa teknolohiya. Buong puso akong naniwala dito. Habang nagtatrabaho sa conglomerate, mahigpit kong tinanggihan ang anumang investment proposal na may kinalaman sa Pilipinas. Ilang taon na ang nakalipas. Sa isang kontrata sa isang Filipino fund company, nakaranas ako ng malaking pagkalugi. Iyon ay pinsala na dulot ng internal na pandaraya sa accounting, ngunit dahil ako ang nag-apruba ng proyektong iyon, ang aking career path ay naantala. Ang Pilipinas ay isang lugar na hindi mapagkakatiwalaan. Sa emosyon man o sa pera, ito ang aking paniniwala. Kapag nakikipag-usap ako sa aking mga kasamahan, palagi kong sinasabi na hindi tayo dapat makipagnegosyo sa isang lugar tulad ng Pilipinas. Sa kanilang kakayahan sa pamamahala, imposibleng maabot nila ang internasyonal na antas. Sa tingin ko, ang Pilipinas ay mas atrasado kaysa Japan, Europa at Amerika, pareho sa ekonomiya at kultura. Noon dumating ang nakakagulat na balita. Tinawagan ako ng aking matandang kaibigan, si Ohashi Emiko. Shusa, nagpakasal akong muli sa isang lalaking Filipino. Nandito ako ngayon sa Maynila. Nanginig ang kamay na may hawak ng telepono. Si Emiko ay kasing edad ko at isang kaibigan na namuhay mag-isa tulad ko. Si Emiko ba talaga iyon na magsisimula ng bagong buhay sa Pilipinas na iyon? Magiging maayos ba talaga siya? Mapagkakatiwalaan ba ang mga lalaking Filipino? Nang tanungin ko, napakaliwanag ng boses ni Emiko. Shusa, nandito ako at ngayon ko lang nalaman kung ano ang pakiramdam ng tunay na pagmamahal. Ibang-iba ang mundo dito. Pagkarinig ko sa mga salitang iyon, pakiramdam ko ay may bahagi ng aking puso ang nagiba. Bakit kailangang Pilipinas? Bakit natagpuan ni Emiko ang kaligayahan sa lugar na iyon na hinamak at hindi ko pinagkakatiwalaan? Ano bang maganda sa Pilipinas? Kailangan mong pumunta dito para malaman na talagang iba, Shusa. Lubos na iba. Kinagabihan, umupo ako at uminom ng sake habang nag-iisip. Ang Pilipinas ba na alam ko ang buong katotohanan? Ngunit mabilis akong umiling. Ang aking karanasan ay hindi maaaring magsinungaling. Paano ako maniniwala sa lugar na kumuha sa aking mahal sa buhay? Ang lugar na sumira sa aking career path. Ngunit ang nagbago na boses ni Emiko ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa aking tainga. Ano ba talaga ang nangyayari sa Pilipinas na sa tingin ko ay atrasado at hindi mapagkakatiwalaan? Isang buwan pagkatapos, tumapak ako sa Pilipinas sa unang pagkakataon. Kailangan kong dumalo sa Asia Pacific Real Estate Investment Forum na ginanap sa Maynila. Sa totoo lang nag-aatubili ako, ngunit ito ay kailangan para sa negosyo ng kumpanya. Pagdating ko sa Ninoy Aquino International Airport, nagsimula ang unang pagkabigla. Ang sistema ng immigration ay automatiko na lahat. Dumaan ako sa simpleng pag-scan ng mukha.
mas mabilis at mas tumpak kaysa sa Narita Airport sa Japan. Ang weird, bulong ko sa sarili. Paano nagkaroon ng ganitong teknolohiya ang Pilipinas? Baka panlabas lang ito, naisip ko. Siguradong maraming problema sa aktwal na paggamit. Habang sumasakay ako sa LRT, MRT papasok sa lungsod, naghihintay ang mas malaking pagkalito. Ang mga pasahero ay nagbibigayan ng upuan. Kapag may matanda o mahina na sumakay, natural silang tumatayo. At mayroong mga taong nagtangkang magbigay ng direksyon sa akin na isang dayuhan. Imposible. Panigurado, nagpapanggap lang sila. Ayaw kong tanggapin, ngunit ang katotohanan sa harap ko ay dahan-dahang gumigiba sa aking paniniwala. Nang mag-check-in ako sa hotel, tinanong ko ang receptionist kung paano pumunta sa lugar ng forum. Huwag kang mag-alala ma'am, 20 minutong LRT lang po iyon. Kung maligaw ka, tutulungan ka ng sinuman. Mabait po ang mga Filipino sa mga kaibigan na dayuhan. Ang natural na ngiti at kumpiyansa ng empleyado ay nagpailang sa akin. Gusto kong isipin na nagpapanggap lang siya, ngunit mukha siyang masyadong tapat. Kinabukasan, sa lugar ng forum, nakilala ko ang isang asset management consultant na nagngangalang Ginoong Alejandro. Pagkatapos kong mag-present, nagtanong siya ng matalim. Ang diskarte ba sa pamumuhunan ng Japanese conglomerate ay masyadong konserbatibo, lalo na parang kulang ang pag-unawa sa mga umuusbong na merkado sa Asya. Agad na namula ang mukha ko. Bakit kami dapat maniwala sa isang unstable na merkado tulad ng Pilipinas? Batay sa nakaraang kaso, may mga problema sa pagiging mapagkakatiwalaan. Nakaraang kaso? Sumeryoso ang mukha ni Ginoong Alejandro. Ang insidente ba ng Filipino Fund Company ilang taon na ang nakalipas ang tinutukoy mo? Bilis ng tibok ng puso ko. Paano niya nalaman iyon? Ang mas nakakalito ay ang kanyang kumpiyansa at sistematikong lohika. Marami akong gustong sabihin tungkol diyan, ngunit hindi pa ito ang tamang oras. Habang pabalik sa hotel pagkatapos ng forum, labis akong naguguluhan. Ang matalim na tanong ni Ginoong Alejandro, ang kanyang mapagmalaking tindig, ang Maynila na nakita ko lahat ay taliwas sa aking orihinal na ideya. Nang maligaw ako sa LRT, MRT, isang estudyanteng Filipino ang naghatid sa akin sa hotel. Nang magpasalamat ako, sinabi niya, iyon po ang dapat kong gawin. Kapag ang mga magulang ko ay nasa ibang bansa, kailangan din nila ng tulong. Kinagabihan, nag-text si Emmy ko. Shusa, nasa Maynila ka pala. Kung may oras ka bukas, magkita tayo. 5 taon na tayong hindi nagkikita. Miss na kita. Nang maisip kong makikita ko si Emmy ko pagkatapos ng 5 taon, bumilis ang tibok ng puso ko. Sa parehong oras, nakaramdam ako ng pagkabalisa. Natatakot na baka ang nagbago na Emmy ko sa Pilipinas ay tuluyang gumiba sa huling piraso ng aking paniniwala. Kinabukasan, hapon, nakipagkita ako kay Emmy ko sa isang coffee shop sa Makati. Si Emmy ko, na hindi ko nakita sa loob ng 5 taon, ay tila ibang tao. Ang kanyang kutis ay kumikinang. Ang kanyang mukha ay maliwanag at punong-puno ng enerhiya para bang bumata siya ng 15 taon. Shusa, matagal na tayong hindi nagkita. Niyakap ako ni Emmy ko at tumawa. Ang ngiti niya ay napakatapat kaya naguluhan ako. Saan napunta ang Emmy ko na maingat at malungkot? Nagbago ka talaga, Emmy ko. Para kang ibang tao. Oo, marami akong pinagbago mula nang mapunta ako rito. Nagulat nga ako sa sarili ko. Shusa, sa totoo lang, noong nasa Japan ako, parang patay na ako. Ikinuwento ni Emmy ko ang tungkol sa kanyang asawang Filipino, kung paano sila nagkakilala, kung paano sila nagpakasal, at kung gaano siya kasaya. Para sa akin, ang lahat ng kuwento ay parang isang fairy tale na mahirap paniwalaan. Ngunit ang tunay na pagkabigla, na mas malaki kaysa rito, ay ang nangyari sa forum kinabukasan. Tahimik na lumapit sa akin si Ginoong Alejandro at sinabi, tungkol sa tanong kahapon, mayroon pa akong gustong sabihin. Maaari ba tayong mag-usap sa isang tahimik na lugar? Tungkol saan? Pagdating namin sa coffee shop, seryosong sinabi ni Ginoong Alejandro, ang insidente ng Filipino Fund Company ilang taon na ang nakalipas, ako mismo ang nagbigay ng tip. Biglang naging blanko ang isip ko. Ano? Alam kong may internal na pandaraya sa accounting na nangyayari sa aming kumpanya, kaya direkta akong nagulat sa Japanese Financial Regulatory Authority. Ang resulta, nailigtas ang inyong conglomerate mula sa mas malaking pinsala. Nanghina ang mga binti ko. Ako, na laging galit, nagalit, at hindi nagtitiwala sa mga Filipino. Ngunit ang katotohanan ay isang Filipino pala ang tumulong sa akin. Bakit?
Bakit mo ginawa iyon kahit magkasama kayo sa isang kumpanya? Dahil ito ang tama. Ang mahalaga ay hindi ang nasyonalidad, kundi ang tao. Hindi ba? Ang mali ay dapat itama. Sa sandaling iyon, ang paniniwala na binuo ko sa buong buhay ko ay gumuho. Ang pakiramdam ay parang nabasag ang mga paniniwala na binuo sa loob ng 48 taon. Siguro, napakahirap para sa iyo tungkol sa asawa mo at sa investment na iyon. Kinagabihan, sa hotel, tinawagan ko si Emiko habang umiiyak. Emiko, okay lang ba talaga? Hindi ba nagpapanggap lang ang mga lalaking Filipino? Mali ba talaga ako? Shusa, umiiyak ka ba? Ang tagal ko nang hindi naririnig ang tunay mong boses. Sino ba talaga ako? Gaano kalaki ang pagkakamali ko? Sobrang ikinakahiya ko ang sarili ko. Matagal na pinakinggan ni Emiko ang iyak ko at pagkatapos ay sinabi ng buong init, Shusa, kung may oras ka bukas, pumunta ka sa bahay ko. Gusto ka ring ipagluto ng asawa ko. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, tumingin ako sa sarili ko sa salamin. Ang lahat ng pagmamataas at kahambugan na naipon sa loob ng 48 taon ay gumuho na. Ang hindi ko pamilyar na sarili, namamaga ang mga mata, puno ng luha ang mukha. Kailan pa ako naging ganito kahina? Kinabukasan, sa bahay ni Emiko, anong katotohanan pa ang kailangan kong harapin? Kinabukasan, hapon, pumunta ako sa bahay ni Emiko, isang tahimik na apartment community sa labas ng Maynila. Sa komunidad, may mga matatandang nag-uusap sa ilalim ng puno at mga bata na naglalaro sa palaruan. Ang simpleng, mainit na larawan ng pang-araw-araw na buhay ay nagpakilos sa aking puso. Si Ginoong Ernesto, ang asawa ni Emiko, na nagbukas ng pinto, ay isang ordinaryong lalaki sa katamtamang edad kaysa sa inaasahan ko, ngunit ang kanyang mga mata ay napakainit. Ang ngiti niya ay tapat. Kumusta? Ginoong Shusa, marami akong narinig tungkol sa iyo mula kay Emiko. Gusto talaga kitang makilala. Ang kanyang magalang at mainit na pagbati ay nagpatango sa akin ng may hiya. Ang kakaiba ay, ang kanyang tingin sa akin ay walang paghuhusga, mayroon lamang mainit na pagtanggap. Pagod ka sa biyahe. Pumasok ka muna. Maayos ang bahay ngunit nagbibigay ng napakainit na pakiramdam. Sa sala, may pinapatugtog na nakaka-relax na musika. Mayroong mahinang amoy sa hangin. Sa dingding, nakasabit ang masayang larawan ni Emiko at Ginoong Ernesto. Bawat isa ay kumikinang ng tunay na kaligayahan. Sa hapagkainan, mayroong Filipino food na inihanda ng maingat, ngunit napansin ko na ang ilang putahe ay halatang istilong Hapon. Ikaw ang nagluto? Oo. Natatakot akong baka ma-miss ni Emiko ang Japanese food, kaya sinubukan kong lutuin ito sa Japanese flavor. Hindi ko alam kung magugustuhan mo. Ang maingat na pag-aalaga ni Ginoong Ernesto ay nagpakilig sa akin. Sinabi niya na para kay Emiko, nag-aral pa siya ng Japanese cooking. Nakita ko ang ilang Japanese cookbook sa counter ng kusina. Ang mga aklat ay bukas at luma, halatang madalas ginagamit. Nag-aral ka ng Japanese cooking para kay Emiko? Oo naman. Siya ang pinakamahalagang tao sa akin. Ang pasayahin siya ang tungkulin ko. Sinabi niya ito ng natural. Para bang ito ang pinakamakatuwirang bagay sa mundo. Habang kumakain, maingat niyang sinabi, narinig ko kay Emiko na nawalan ka ng asawa. Siguro, napakahirap niyan. Tumango ako. Nagsisimulang kumirot ang lalamunan. Nagpatuloy siya ng malumanay. Nang mamatay ang tatay ko, matagal ding namuhay mag-isa ang nanay ko. Nakita ko siyang kumakain mag-isa at labis akong nalungkot. At pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Gaano kaya kalungkot ang kumain ng mag-isa? Walang nagsasabi na masarap. Walang nagmamalasakit kung busog ka. Biglang sumabog ang lahat ng damdamin na pinigilan ko sa loob ng 4 na taon. Tama. Gaano kalungkot ang kumain ng mag-isa? Walang nagtanong sa akin. Ang pakiramdam ng kawalan at kalungkutan na nararamdaman ko tuwing uupo ako sa hapagkainan, ang pagnanais na may kasama ako may nakakaintindi ng lubusan. Paumanhin po, bigla lang akong nagkaganyan. Sinubukan kong punasan ang luha ko, ngunit hindi ito tumigil sa pag-agos. Sige lang, umiyak ka. Hindi mo kailangang pigilin ang damdamin mo rito. Umiyak kapag nalulungkot, tumawa kapag masaya. Normal lang iyon. Ang tao ay hindi makina at ang magkaroon ng damdamin ay maganda. Inabot sa akin ni Ginoong Ernesto ang tissue at umupo sa tabi ko ng tahimik. Walang pagmamadali, walang pagkairita.
Nananatili lang siyang kasama ko ng tahimik. Hinawakan ni Emiko ang kamay ko at sinabi, "Shusa, nagdesisyon akong mamuhay sa Pilipinas pagkatapos kong marinig ang mga salitang iyon. Gaano kahalaga na may taong tunay na nakakaintindi sa kalungkutan ko. Noon ko nalaman na sa Japan, sinasabi ng lahat na kailangan mong maging matatag, kailangan mong maging independent, ngunit dito, ang pagiging mahina ay tinatanggap. Ang luha ay nauunawaan. Nagbago ka talaga," sabi ko habang tinitingnan si Emiko. Sa kanyang mga mata, may kapayapaan at kasiyahan na hindi ko pa nakita noon. Oo, nagbago ako. Naging tunay na ako. Hindi na kailangang magpanggap, hindi na kailangang mag-armas. Ako lang kung sino ako. Pagkatapos kumain, dumating ang nanay ni Ginoong Ernesto. Si Lola, na nasa 80s, ay dahan-dahang lumapit gamit ang tungkod. Pagkakita sa akin, ibinaba niya ang tungkod at hinawakan ang dalawang kamay ko nang mahigpit gamit ang kanyang mainit at magaspang na kamay. "Marami kang pinagdaanan, Apo. Alam ko kung gaano kahirap ang mag-isa. Naranasan ko rin iyan." Ang init mula sa kamay na iyon ay dumaloy sa aking puso, nagpaiyak sa akin muli. Kailan pa ako naging ganito kahina? Oh, sa totoo lang, palagi ba akong ganito kahina at nalulungkot, nagpapanggap lang na malakas? Marahang tinapik ni Lola ang likod ko. "Umiyak ka lang, Apo. Mabuti iyan. Hindi nakakahiya ang luha. Naglilinis iyan ng puso." Nagpatuloy siya, "Gusto ko rin ang mga Hapon, mababait at magalang, at napakatatag ninyo. Pero tandaan mo, minsan okay lang din na maging mahina. Magkapamilya tayo rito." Sa mga salita ni Lola, walang awa. Mayroon lamang pag-unawa at pagtanggap. Ikinuwento niya ang kanyang kabataan, kung paano siya nakayanan ng panahon ng kalungkutan pagkatapos mamatay ng kanyang asawa, kung paano niya natagpuan muli ang kahulugan ng buhay, at kung paano siya natutong maghanap ng lakas sa kahinaan. Walang taglamig na tumatagal ng walang hanggan. Palaging darating ang tagsibol. Ang mga mata ni Lola ay kumikinang sa karunungan. Kinagabihan, umupo kami ni Emiko at uminom ng tsaa. Nag-uusap kaming dalawa. Sa labas ng bintana, maliwanag ang tanawin ng Maynila sa gabi. Ngunit ang init sa loob ng bahay ay mas nagpaakit sa akin. "Emiko, napakatanga ko talaga. Sobra akong nagkamali tungkol sa Pilipinas. Gaano ako kayabang, puno ng paghuhusga. Shusa, hindi pa huli ang lahat ngayon na alam mo na. Ang mahalaga ay ang hinaharap. Kung bubuksan mo ang puso mo, magbabago ang mundo. Pero 48 na ako. Huli na ba?" Tiningnan ako ni Emiko. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghihikayat. "Alam mo, noong bago ako sa Pilipinas, ganyan din ang naisip ko. Pero ngayon naniniwala ako na ang pag-ibig at ang pagmamahal ay walang kinalaman sa edad. Kung bata ang puso, bata rin ang tao." May nagsimulang magbago sa kaibuturan ng puso ko. Ang damdamin na nagyelo sa loob ng 4 na taon ay dahan-dahang natunaw, parang may mainit na hangin ng tagsibol na umiihip sa pinakamalalim na sulok ng aking puso. Ngunit ang lubos na pagbubukas ng puso ay mayroon pa ring takot. Kaya ko pa ba talagang magtiwala at magmahal muli? Karapat-dapat ba akong mahalin? Ilang araw pagkatapos, dinala ako ni Emiko sa isang espesyal na lugar, sa isang community center sa Makati. Nagkaroon ng pagtitipon ng mga babaeng Hapon na nasa katamtamang edad. Pumunta ka rito at malalaman mo na hindi lang ako. Maraming babaeng Hapon ang nakatagpo ng bagong buhay sa Pilipinas. Ang meeting room ng community center ay pinalamutian ng mainit at komportable. Sa dingding, may nakasabit na welcome sign sa iba't ibang wika. Sa mesa, mayroong Filipino tea at maliliit na kakanin. Ang mga babaeng dumalo ay nasa huling bahagi ng 40s hanggang maagang 50s, mga babaeng Hapon na kasing edad ko na namumuhay ng lubos na naiiba sa Pilipinas. Ang tagapamahala ng kaganapan ay isang babae na nagngangalang Tanaka Yumi. 10 taon na siyang nakatira sa Pilipinas. Maligayang pagdating, mga bagong kaibigan. Ito ang lugar kung saan tayo nagbabahagi ng mga karanasan at naghihikayatan. Ang kuwento ng bawat isa ay mahalaga at karapat-dapat pakinggan. Ang unang nagbahagi ay si Sato Akemi, 45 taong gulang. Nagpakasal akong muli sa isang lalaking Filipino 5 taon na ang nakalipas. Ngumiti siya ng maliwanag at sinabi, "Sa Japan, tsismis ang mga tao na ako ay isang biyuda. Ang mga kapatid at kaibigan ay tumitingin sa akin ng kakaiba. Ngunit dito, walang ganoong tingin. Ang pamilya ng asawa ko, sa unang pagkikita pa lang, sinabi nilang,
welcome sa aming pamilya. Sabi nila, ang nakaraan ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay ang kaligayahan sa kasalukuyan. Ang kanyang mga mata ay may luha. Naramdaman ko ang lubos na pagtanggap sa unang pagkakataon. Hindi dahil sa aking mga kondisyon, hindi dahil sa aking nakaraan, kundi dahil ako ay ako. Ang sumunod ay si Yamada Hanako, 52 taong gulang. Nagsalita siya habang umiiyak. Ang asawa ko ay may stage 4 cancer. Ang mga doktor at nurse sa Pilipinas ay hindi lamang nagpagaling sa katawan, kundi inalagaan din ang puso ng aming buong pamilya. Araw-araw, hinawakan ng asawa ko ang kamay ko at sinabing, laban tayo. Kahit sa pinakamasakit na sandali, nag-aalala pa rin siya kung pagod ako at nangakong sasamahan ako hanggang sa huli. At tinupad niya ang pangako hanggang sa huling sandali. Huminto siya sandali. Nanginig ang kanyang boses. Sa Japan, sinasabi ng lahat na kailangan mong tanggapin ang katotohanan, kailangan mong maging matatag. Ngunit dito, sinasabi nilang okay lang na maging mahina, okay lang na malungkot, okay lang na magmahal ng lubusan. Nang pumanaw ang asawa ko, nagbigay ng pagbati ang lahat sa ward. Ang pakiramdam na naiintindihan at sinusuportahan, hinding-hindi ko malilimutan iyon habang buhay. Sa sandaling iyon, nabasag ang puso ko. Noong nagkasakit ang asawa ko, nag-iisa ako. Ang malamig na hallway sa ospital, ang pagpapagamot na ayon sa pamantayan, at ang mga pagpapatawa na lalong nagpalungkot sa akin. Ang kawalan ng pag-asa na umasa sa medical personnel at ang kalungkutan ay muling lumitaw. Hindi ko alam na napakahalaga pala ng kumpiyansa na mamahalin ka. Tahimik na nagsalita si Suzuki Keiko, 60 taong gulang. Sa Japan, habang tumatanda, pakiramdam mo ay isa kang pabigat, lalo na pagkatapos mong mawala ang iyong asawa. Ngunit dito, itinuturing ka pa ring mahalaga. Kahit matanda na ako, tinatawag pa rin ako ng mga kapitbahay na ate. Lubos nila akong iginagalang. Sabi ng mga kaibigan kong Filipino, ang pagtanda ay nagdadala ng karunungan, ang mga kulubot ay tatak ng buhay. Ngumiti siya at nagpatuloy, 70 na ako ngayon, ngunit mas masigla ako kaysa noong 40 ako dahil alam kong kailangan at mahalaga ako. Nagbahagi ng isa pang uri ng karanasan si Hayashida Chie, 48 taong gulang. Hindi ako nagpakasal muli, ngunit nakakita ako ng pamilya rito. Ang mga kaibigan kong Filipino ay tinatrato ako na parang tunay na kapatid. Sa mga okasyon palagi nila akong iniimbitahan, sinasabing napakalungkot na mag-isa. Tinuturuan nila akong magluto ng Filipino food. Dinadala nila ako sa simbahan at nagkukwento tungkol sa mga tradisyon ng Filipino. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Minsan, nagkasakit ako ng lagnat. Araw-araw, dinadalaw ako ng lola sa kabilang bahay, pinapaluto ako ng lugaw. Sabi niya, nandito ka nang walang pamilya. Kami ang pamilya mo. Noon ko nalaman na nakahanap ako ng tunay na tahanan. Habang pinapakinggan ko ang kanilang mga kwento, labis akong nagulat. Ang pagiging espesyal ng Pilipinas ay lalong naging malinaw. Hindi mahalaga ang edad, nakaraan, o nasyonalidad. Ang kahanga-hangang kultura ng pagtanggap sa mga tao kung sino sila. Sa una, nagkaroon ng problema sa wika. Ngunit kung ang puso ay nag-uugnay, okay lang, dagdag ng isa pang babae. Naiintindihan ng mga Filipino ang katapatan. Hindi sila maiinis kung hindi ka mahusay magtagalog. Sa halip, dahan-dahan silang magsasalita, gagamit ng kilos para tulungan kang maintindihan. Minsan, ang isang ngiti lang o isang tingin ay mas mainit kaysa sa libu-libong salita. At napakahusay din ng mga Filipino mag-alaga, sabi ni Tanaka Yumi. Noong bago ako rito, hindi ko alam kung paano sumakay ng bus. Ang isang hindi kilalang lola ay hindi lang nagturo sa akin kung paano bumili ng tiket, kundi sumama pa sa akin sa 3 hintuan para siguraduhin na hindi ako bababa sa maling lugar. Sabi niya, kayo ang bisita namin. Kailangan namin kayong alagaan. Ginoong Shusa, ano ang pakiramdam mo sa larawan ng Pilipinas ngayon? Tanong ng isang babae. Matagal akong hindi nakapagsalita. Napagtanto ko kung gaano ako nagkamali at naging makitid ang aking pagmamataas. Napakalaki ng pagkakamali ko. Lubos akong nagkamali tungkol sa Pilipinas. Ang boses ko ay nanginginig. Sa teknolohiya pa lang, may mga bahagi na mas advanced kaysa sa Japan. Ang kaginhawaan ng beep card, ang pagiging maagap ng LRT, MRT, at mayroong libreng wifi sa lahat ng dako. Ngunit ang mas kahanga-hanga ay ang puso ng mga tao. Bakit hindi ko alam na mayroong ganitong mainit na kultura?
Huminto ako sandali. Naramdaman ko ang mainit na atmosfera sa silid. Sa Japan, sanay tayo sa pagpapanatili ng distansya. Sanay sa hindi pagiging abala sa iba. Ngunit dito, ang pag-aalala ay natural. Ang pagtulong sa isa't isa ay karapat-dapat gawin. Ang pagkakaiba sa kultura na ito ay nagpabago sa aking pag-iisip kung ano ang tunay na kultura. Hinawakan ni Emiko ang kamay ko at sinabi, "Shusa, naiintindihan mo na ngayon, hindi ba? Kung bakit ako masaya rito, kung bakit ako nagbago. Hindi ang Pilipinas ang nagpabago sa akin, kundi pinahintulutan ako ng Pilipinas na matagpuan ang tunay na ako. Oo, naiintindihan ko na. Ang Pilipinas ay isang talagang kahanga-hangang lugar. Ang mga tao rito ay may mahika na makita ang pinakamagandang bahagi sa puso ng bawat isa. Nang matapos ang pagtitipon, niyakap ako ng lahat ng mainit. Bumulong sila sa aking tainga. Welcome home, ate. Hindi ka nag-iisa. Palagi kang may lugar dito. Kinagabihan, sa hotel, malalim akong nag-isip tungkol sa advanced na teknolohiya ng Pilipinas, ang kahanga-hangang kahusayan, at ang pinakamahalaga, ang init sa pagtrato sa mga tao. Ang lahat ng halaga na hinangad ko sa buong buhay ko ay umiiral ng harmonya sa bansang ito. Ngunit may isa pang tanong. Saan nagmula ang kahanga-hangang kultura na ito? Ano ang batayan ng pilosopiya at espiritu ng mga Filipino? Ano ang nagpapahintulot sa kanila na maging ganoon katanggap at mainit? Kinabukasan, hapon, nakilala ko muli si Ginoong Alejandro. Sa pagkakataong ito, sinamahan niya ang kanyang ama sa ospital. Nagkataon kaming nagkita sa harap ng ospital. Ang kanyang kilos ay ikinagulat ko. Dahan-dahang inalalayan ni Ginoong Alejandro ang braso ng kanyang ama na mukhang nasa 80s na. Naglakad sila ng dahan-dahan. Mabagal ang hakbang ng kanyang ama. Ngunit ganap na sinunod ni Ginoong Alejandro ang bilis niya. Ang masusing pag-aalaga at walang katapusang pasensya ay nagpatulala sa akin. Tatay, dahan-dahan lang po. Marami pa tayong oras. Kung sumasakit ang tuhod nyo, pwede po tayong magpahinga anumang oras. Ang kanyang tono ay malumanay at matiyaga. Walang bahid ng pagkairita. Napansin ko na may dala siyang maliit na upuan. Halatang para makapagpahinga ang kanyang ama anumang oras. Nang makita ko si Ginoong Alejandro na nakikipag-usap sa kanyang ama ng malumanay, malinaw kong naalaala ang aking nakaraan. Gaano ako kaatubili noong nagkasakit ang aking asawa. Minamadali ko siyang uminom ng gamot, magpahinga, gumaling ng mabilis. Gaano ako kalungkot at nag-iisa. Hindi ko siya sinamahan ng matiyaga tulad ni Ginoong Alejandro. Nagkaroon kami ng maikling pag-uusap ni Ginoong Alejandro sa lobby ng ospital. Ang kanyang ama ay nagpapa-check up. Naghintay kami sa waiting room. Sinasamahan mo ba si tatay mo tuwing linggo? Opo. Hindi maganda ang kalusugan ni tatay, pero hindi ko naman nararamdaman na mahirap ito. Ito ang dapat gawin. Ang kanyang sagot ay napaka-natural, na parang ang pag-aalaga sa kanyang ama ang pinaka-normal na bagay sa mundo. Sa Japan, marami ang nagpapadala ng kanilang mga magulang sa nursing home. Hindi ko napigilang magsalita. Mayroon din namang nursing home sa Pilipinas, pero para sa amin, kailangang magkasama ang pamilya. Pinalaki ako ni tatay, kaya ngayon, oras na para ako naman ang mag-alaga sa kanya. Ito ang siklo ng pag-ibig. Ang mga salita ni Ginoong Alejandro ay nagpaisip sa akin ng matagal. Napakagaling talaga. Lubos akong humahanga. Nang marinig niya ang aking tapat na salita, nagulat si Ginoong Alejandro. Nagbago ka talaga. Sa unang pagkikita natin, parang hindi mo gusto ang Pilipinas. Oo, marami akong pinagbago. Lubos akong nagkamali tungkol sa Pilipinas. Isa itong kahanga-hangang bansa. Noon, maingat na nagtanong si Ginoong Alejandro, nabalitaan ko na nahirapan ka noong inalagaan mo ang asawa mo. Siguro, napakahirap na dalhin mo ang pasanin ng mag-isa. Biglang nagluha ang mata ko. Noong panahong iyon, nag-iisa talaga ako. Walang tumulong sa akin. Hindi ko alam kung paano mag-alaga ng pasyente. Gaano kalungkot na makita ang taong mahal mo na nawawala ng mag-isa. Na magtiis sa pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan ng mag-isa. Ang mainit at tapat na mga salita ni Ginoong Alejandro ay nagpakilig sa akin. Ang kanyang pag-unawa ay napakalalim, na parang naranasan din niya ang parehong sakit. Iniisip ko na hindi ako karapat-dapat mahalin, na hindi ko naaalagaan ng mabuti ang asawa ko, na wala akong nagawa. Palagi kong iniisip na kung mas nag-alala ako, kung mas matiyaga ako, baka hindi siya nawala. Hindi talaga.
Ang boses ni Ginoong Alejandro ay matatag at mainit. Ang pag-ibig ay hindi pagiging perpekto. Ang pag-ibig ay ang pagiging magkasama. Ginawa mo ang lahat ng makakaya mo. Iyon ay sapat na. Isa kang mahalagang tao para sa isang tao at karapat-dapat kang makatanggap ng buong pag-ibig. Pagkarinig ko sa mga salitang iyon, ang isang sulok ng puso ko na nagyelo sa loob ng 4 na taon ay tuluyang natunaw. Kailan pa ako huling nakausap ng ganoon kainit? Kailan pa ako huling tinanggap kung sino ako? Noon, natapos na ang check-up ng tatay ni Ginoong Alejandro. Ang matandang lalaki na mukhang mabait ay ngumiti ng palakaibigan sa akin. Alejandro, kaibigan mo ba ito? Opo, tatay. Ito si Ginoong Shusa, galing Japan. Tumango ang matandang lalaki sa akin. Bata, nag-iisa ka sa Maynila. Halika, maghapunan ka sa bahay namin ngayon. Ay, huwag na po, nakakahiya. Umiling ang matandang lalaki. Huwag kang mahiya, hindi masarap kumain ng mag-isa. Mas masaya kung may isang tao pa. Isa pa, ikaw ay bisita. Kami, mga Filipino, ang pinakagusto namin ay ang mag-host ng bisita. Ang kanyang mga salita ay natural at napakapalakaibigan na nagparamdam sa akin ng simpleng init. Kinagabihan, sumama ako sa kanila pauwi. Ito ang tipikal na pamilyang Filipino na may 3 henerasyon. Hindi malaki ang bahay, ngunit pinalamutian ng mainit at komportable. Sa sala, nakasabit ang mga larawan ng pamilya. Sa kusina, mayroong amoy ng masarap na pagkain. Ang nanay ni Ginoong Alejandro ay isang mabait na babae na nasa 60s. Pagkakita sa akin, agad siyang nagtimpla ng tsaa at naghanda ng kakanin. "Welcome, apo, welcome," sabi ni Alejandro. "Kaibigan ka galing Japan. Gusto namin ang mga Hapon. Magalang at malinis." Ang kanyang kasiglahan ay nagpailang sa akin. Sa Japan, ang unang pagkikita ay kadalasang maingat, ngunit ang atmosfera rito ay napakainit at natural. Sa hapunan, nagtipon ang lahat sa pamilya sa hapagkainan. Kasama rin ang asawa at 2 anak ni Ginoong Alejandro. Ang bahay ay puno ng tawanan. "Ate Shusa, marunong ka bang magtagalog?" Tanong ng bunso ng walang inosenteng. "Kaunti lang," sagot ko sa medyo hindi perpektong Tagalog. "Wow, ang galing! Gusto ko ring mag-aral ng Nihongo," sabi ng anak na lalaki ng may kasabikan. Nang makita ko ang mainit na larawan ng pamilya na puno ng iba't ibang damdamin ang puso ko. Hindi ba ito ang buhay na matagal ko nang hinahangad ngunit hindi kailanman nagkaroon? Ang pakiramdam na napapalibutan ng pag-ibig, ang pakiramdam ng pagiging bahagi, ang simple ngunit malalim na kaligayahan. Patuloy akong inaalayan ng tatay ni Ginoong Alejandro ng pagkain. "Masarap ito, apo. Kumain ka pa. Mahirap sa labas." Nag-aalaga rin ang nanay. "Shusa, masustansya ang sabaw na ito. Mabuti sa katawan." Ang asawa ay nagtanong ng malumanay. "Ate Shusa, gusto mo ba ang Filipino food? May gusto ka bang kainin na espesyal? Ipagluluto kita. Sobrang sarap talaga." Matagal na akong hindi nakakakain ng pagkain na puno ng pag-ibig, nanginginig ang boses ko. Kung gayon, bumalik ka ng madalas, ngumiti ang nanay at sinabi, "Ang aming pinto ay laging bukas para sa mga kaibigan. Sa Pilipinas, ang kaibigan ay pamilya." Pagkatapos kumain, inanyayahan ako ng tatay ni Ginoong Alejandro sa sala. Nagtimpla kami ng tsaa at nag-usap. "Kapag matanda na, gusto kong makipag-usap sa mga kabataan. Mayroon kayong enerhiya, mayroon kayong ideya." Ikinuwento niya ang kanyang kabataan, kung paano niya pinalaki ang 3 anak sa mahirap na panahon, kung paano niya sila tinuruan na maging mabubuting tao, magkaroon ng pag-ibig at tulungan ang mga nangangailangan. Habang nabubuhay tayo, ang pera ay hindi mahalaga. Ang talagang mahalaga ay ang koneksyon sa pagitan ng mga tao. Kung nasaan ang pag-ibig, nandoon ang tahanan. Kung nasaan ang kabutihan, nandoon ang sariling bayan. Ang mga salita ng matandang lalaki ay simple ngunit malalim. Naalala ko ang sarili kong kahulugan ng tagumpay sa loob ng maraming taon ang paghahangad ng pera at posisyon. Sa katunayan, ang tunay na kayamanan ay hindi ang mga numero sa bank account, kundi ang init sa puso at ang kumpiyansa na minamahal ka. Habang pabalik sa hotel, hindi pa rin kalmado ang puso ko. Iginiit ni Ginoong Alejandro na ihatid ako hanggang sa harap ng hotel. "Salamat talaga sa pamilya mo ngayon. Pinaramdam niyo sa akin ang init ng pamilya. Iyon po ang dapat naming gawin at masaya kami na makita kayong nakangiti." Huminto sandali si Ginoong Alejandro. "Ginoong Shusa, ang pinakamahalaga sa buhay
ay hindi ang pag-iwas sa pagbagsak kundi ang pag-aaral na tumayo muli. Napakatapang mo. Maniwala ka sa sarili mo na karapat-dapat kang mahalin. Sa sandaling iyon, ang langit sa gabi ng Maynila ay puno ng nagniningning na mga bituin. Naramdaman ko na ang puso ko ay parang isang bituin na nagsisimulang sumikat muli. Habang pabalik sa hotel, tinawagan ko si Emiko. Emiko, naiintindihan ko na talaga ngayon kung bakit ka masaya rito. Gaano kainit ang mga Filipino? Ang laki ng pinagbago mo, Shusa. Ibang-iba na ang boses mo. Oo, lubos na nagbago. Pero may isa pa akong gustong malaman. Paano nabuo ang ganitong uri ng tao? Gusto kong malaman ang pinagmulan niyon. Sa huling araw, sinabi ni Ginoong Alejandro na ipakikilala niya ako sa isang espesyal na tao at dinala niya ako sa isang lugar para makita si Professor Emeritus Ricardo de la Cruz ng Departamento ng Pilosopiya sa Universidad ng Pilipinas. Ang profesor na nasa otis na ay sinalubong ako ng may malumanay ng ngiti. Ang kanyang opisina ay puno ng mga klasikong aklat sa Filipino at pilosopiya ng mundo. Nabalitaan ko na isa kang finance expert mula sa Japan. Ano ang nararamdaman mo sa Pilipinas? Marami po akong natutunan. Lubos akong nagkamali tungkol sa Pilipinas. Hindi ko alam na ito ay isang kahanga-hangang lugar. Nagtimpla ng tsaa si Professor de la Cruz at sinabi ng tahimik, "Kami, mga Filipino, ay may halaga na tinatawag na pakikipagkapwa-tao. Ang pakikipagkapwa-tao ay hindi lamang ordinaryong damdamin. Ito ay isang pilosopiya na ipinasa sa mahabang panahon. Kung sasabihin, ito ay ang pilosopiya ng pagtingin sa sakit ng iba bilang sarili mong sakit, pagbabahagi ng kaligayahan, paglampas sa dugo at pinagmulan upang pag-ugnayin ang mga tao. Ito ang espiritu na pinoprotektahan namin." Nang marinig ko ang malalim na mga salita ng profesor, tumango ako na parang alam ko na ang pinagmulan ng lahat ng init na naramdaman ko. At mayroon din tayong espesyal na kultura na tinatawag na malasakit. Kahit hindi sabihin ng kabilang panig, maaari mong basahin ang kanilang puso at mag-alala ng maaga. Ito ang ating natatanging karunungan na naiiba sa individualismo ng kanluran. Kaya pala naiintindihan ng lahat ang damdamin ko ng ganoon kadali? Tama. At mayroon din tayong malalim na damdamin na tinatawag na awa. Ang awa ay hindi lang kalungkutan, kundi lakas din na nagpapabago ng kalungkutan sa pag-asa. Tumingin sa akin si Professor de la Cruz ng mainit at sinabi, "Mayroon ka ring malalim na kalungkutan, ngunit iyan ay maaaring maging puwersa para sa isang bagong simula. Nagagalak akong nakita mo ang sagot sa Pilipinas." Nang marinig ko ang mga salitang iyon, tumulo ang luha ko. Ang Pilipinas ay hindi lamang may atrasadong teknolohiya, kundi mayroon ding malalim na karunungan at pilosopiya na makakapagbigay aliw sa puso ng mga tao. "Profesor, mayroon po akong isang pakiusap." "Sige, sabihin mo lang." "Gusto ko pong mag-aral ng Tagalog. Gusto kong lubos na maintindihan ang magandang pilosopiya at puso na ito. Sa tingin ko, kailangan kong magsimula sa pag-aaral ng wika." Ngumiti ng maliwanag si Professor de la Cruz at sinabing, "Napakagandang ideya. Ang wika ay ang pinagsamang espiritu ng isang bansa. Habang nag-aaral ka ng Tagalog, maiintindihan mo rin ang puso namin. 48 na ako, kaya ko pa ba talagang mag-aral ng wika? Ang edad ay numero lamang. Kung mayroon kang tunay na determinasyon, palaging posible." Kinagabihan, sa eroplano pabalik sa Tokyo, nag-download ako ng Tagalog Learning App. "Magandang araw. Salamat po. Mahal kita." Dahan-dahan akong nag-practice. Pagkabigkas ko ng salitang, "Salamat po," hindi ko alam kung bakit, tumulo ang luha ko. Alam ko na ngayon na sa simpleng salitang ito, nakatago ang malalim na katapatan at kabutihan. Ang isang linggo sa Pilipinas ay nagpabago sa aking buhay ng lubusan, ngunit hindi ito ang katapusan, kundi ang tunay na simula. Ang simula ng isang paglalakbay upang makita ang bagong sarili ko. Isang buwan na ang nakalipas mula nang bumalik ako sa Tokyo. Nagsimula akong mag-aral ng Tagalog sa isang instituto tuwing umaga. Sa edad na 48, hindi madaling mag-aral ng bagong wika, ngunit pakiramdam ko ay nasasabik ako na parang 20s pa lang ako. Sa kumpanya, patuloy na minamaliit ng mga kasamahan ko ang Pilipinas. "Shusa, parang nag-iba ka mula nang umalis ka papuntang Pilipinas. Nag-aaral ka pa ng Tagalog? Bakit ka mag-aaral ng ganoong wika? Hindi ba sayang sa oras? Para manood ng Filipino drama? Walang kwenta. Kung dati, nahihiya ako at sasang-ayon, ngunit ngayon,
Ngumiti lang ako. Gaano kalaki ang nawawala sa kanila? Gaano kahalaga ang nawawala sa kanila? Naaawa ako sa kanila. Sa klase ng Tagalog, nagtanong ang guro, "Ginoong Shusa, bakit gusto mong mag-aral ng Tagalog? Mayroon ka bang espesyal na dahilan?" Gusto ko pong makipag-usap sa mga taong mahalaga ng buong puso. Gusto ko pong tunay na maintindihan ang kanilang puso. Nanginginig ang boses ko. Naunawaan ng mga kaibigan ko sa instituto ang aking tapat na intensyon. Isang araw, nagpadala ng package si Emiko. Ito ay isang Tagalog textbook at isang sulat kamay. Sa Shusa, ito ang mga titik na nagbago sa aking buhay ng lubusan. Habang nag-aaral ka ng Tagalog, makakakita ka ng bagong mundo. Mararanasan mo rin ang kahanga-hangang karanasan. Nang mabasa ko ang sulat na iyon, umiyak ako muli. Salamat sa katapatan ng aking kaibigan at humanga sa pagbabago ng sarili ko. Habang dahan-dahang gumagaling ang aking kakayahan sa Tagalog, nakipagpalitan ako ng simpleng mensahe kay Ginoong Alejandro. "Magandang araw. Nag-aaral ako ng Tagalog ng masigasig. Salamat po. Napakahusay talaga. Humahanga ako sa determinasyon mo, Ginoong Shusa." Laban, sa tuwing nakakatanggap ako ng mainit na tugon mula sa kanya, umiinit ang puso ko. Ngayon, parang naiintindihan ko na ang tunay na kahulugan ng salitang laban. 3 buwan pagkatapos, gumawa ako ng pinakamahalagang desisyon sa aking buhay. Nagsumite ako ng resignation letter sa conglomerate. "Manager, magre-resign ka ba talaga? 48 na, magsisimula ka ulit?" "Opo. Sisimulan ko na ang tunay kong buhay." Nagtaka ang mga kasamahan ko. Ngunit puno ako ng kumpiyansa. Alam ko na ngayon na may mas mahalaga kaysa sa pera at posisyon. Kinagabihan, nag-text ako kay Emiko. "Emiko, salamat talaga sa paghawak sa kamay ko noong araw na iyon. Dahil sa iyo, nagkaroon ako ng lakas na magsimula ng bagong buhay. Mamumuhay na rin ako ng totoo. Shusa, congratulations. Ipinagmamalaki talaga kita." Kinabukasan, nag-book ako ng flight papuntang Maynila. Sa pagkakataong ito, hindi ito ordinaryong biyahe para sa trabaho, kundi ang tunay na paglalakbay para sa aking pangalawang buhay. Ang edad na 48 ay maaaring mukhang huli na, ngunit naniniwala ako na ang tunay kong kabataan ay nagsisimula pa lang. Ang ibinigay sa akin ng lugar na ito na tinatawag na Pilipinas ay hindi lamang ang advanced na teknolohiya o kahusayan, kundi ang paraan ng tunay na pagmamahal sa tao, ang paraan ng pagbabahagi ng damdamin, at ang lakas na mangarap muli. Kapag iniwan mo ang pagmamataas at kahambugan at titingnan ang mundo ng may bukas na puso, makikita mo ang ganitong kagandahang katotohanan. Sana, ang kuwentong ito ay magbigay ng kaunting lakas ng loob sa lahat. Ang edad ay numero lamang talaga. Kung mayroon kang tunay na determinasyon, palaging posible na magsimula muli.